Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ngayon ay ilang araw lamang ay magtatapos na ang ating pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Maaari nating tanungin ang ating mga sarili kung ano ang natutunan natin, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah sa ating pag-ayuno. Ano ang nakuha natin na aral? Kung papansinin natin, mga kapatid, ay kabilang sa natutunan natin sa ating pag-ayuno sa buwan na ito o sa mga araw ng Ramadan ay kung papaano natin makontrol ang ating mga sarili. Higit sa lahat ay papaano natin makontrol ang ating pananalita o papaano natin makontrol ang ating mga kilos o kaya ay mga gawa. Base sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naisalaysay ni Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ayon sa kahulugan ng hadith na ito, mga kapatid, kapag ang araw na itinalaga na kung kailan ang isa sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagayuno, fala yarfuth, ay ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas, huwag magsalita ng masama. Al-fahshu fil qawl, ang mga masasamang mga pananalita. Wala yaskhab, at huwag sumigaw, huwag magsalita ng malakas. Kaya mapapansin natin sa ating pag-aayuno sa mga araw na ito, mga kapatid, na kung ating isinagawa ng wasto ang ating pag-aayuno, ay nakokontrol natin ang ating mga dila. Nakokontrol natin ang ating mga pananalita, nakokontrol natin ang ating mga galit, o kaya ay mga nasanayan natin minsan na agad-agad na tayo makapagsalita ng masakit, at mayroon pa sa atin na saka maisip na masakit ang kanyang nasabi kapag nasabi na niya o kaya ay natapos na ito. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Fa in sabahu ahadun, kapag mayroong isang tao na nagmura sa kanya, nagsabi sa kanya ng masakit, ng insulto sa kanya, aw qatalahu, o kaya ay nakipag-away sa kanya. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, falyaqul inni shaim. Ang kanyang sasabihin, ako ay nag-aayuno. Natuturuan naman tayo, mga kapatid, ng tinatawag na paano natin makontrol ang ating mga sarili, ang ating mga gawa, ang ating mga kilos, na hindi tayo agad-agad kumilos dahil sa tayo ay nag-aayuno. Nakakakontrol sa atin ang ating pag-aayuno kung ating isinagawa ng wastong pagsasagawa ang tinatawag na pag-aayuno. Ang hadith na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay napagkasunduan ni Al-Bukhari at Muslim. Kung ating papansinin ang ating mga sarili, ay mayroon sa atin na napakagaan ang kanyang pagtanggap sa pag-aayuno, napakagaan ang kanyang pagsagawa ng mga ibadat, anumang uri ng pagsamba,
sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng pagdarasal sa gabi o kaya ay pagdarasal ng tinatawag na Qiyamul Lail. Napakagaan ang kanyang pagsagawa. Napakagaan ang kanyang paggawa ng mga mabubuting gawain, mga kapatid. Dahil nabuksan ang kanyang puso, nabuksan ang kanyang dibdib. Dahil ito ay binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Ang sinumang tao na naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyahu, na kanyang patnubayan. Yashrah sadrahu lil Islam. Bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dibdib sa pananampalatayang Islam. Magaan ang kanyang pagtanggap sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yurid ayudillahu, at ang sino mang tao na naisin ng Allah na maligaw, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, ay gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dibdib na masikip. Dayiqan harajan, at ibig sabihin ay nahihirapan sa pagtanggap ng patnubay, nahihirapan sa pagsagawa sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annama yasa'adu fis sama, na para bagang siya ay umaakyat sa kalangitan, umaakyat sa taas. Akalain natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung tayo halimbawa ay aakyat sa mataas na bundok, pagod na pagod tayo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ang sinumang tao na naisin sa kanya ng Allah na maligaw, ay ibig sabihin nahihirapan ang taong ito sa pagtanggap ng tinatawag na patnubay, dahil ibig sabihin masikip ang kanyang dibdib na para bagang siya ay umaakyat sa taas. Ang talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay naalaala natin na isa sa kababayan natin na siya ay yumakap sa Islam dahil lamang sa nabasa niya ang talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Dahil lamang sa nabasa niya ang talatang ito. Samantalahin natin ang mga araw na ito, mga kapatid. Samantalahin natin na gawin ang mga pagsamba, mga pagdarasal para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag na tayong mag-alinlangan sa ating pananampalatayang Islam. Saan man tayo naroroon, ay ibig sabihin, Islam ang ating relihiyon, ang ating tinatahak, ang ating pananampalataya. Huwag tayong mag-alinlangan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, at huwag nating ikahihiya ang ating pananampalatayang Islam. Sikapin natin na mailigtas natin ang ating mga pamilya, mailigtas natin ang ating mga kamag-anak, mailigtas natin ang ating mga kababayan, upang malaman nila, mga kapatid, ang tinatawag na tamang landas tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang ating pagdakwa ay napakainam, na kahit na hindi buwan ng Ramadan, lalo na kung buwan ng Ramadan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kung ang ating pagdakwa, pag-anyaya sa kaisa ng Allah, na patnubayan ng ating kapatid, napakainam sa buwan ng Ramadan, lalo na sa mga araw na ito, na huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Mayroon ditong isang gabi na kung saan ay khairun min alfi shahr. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, natikman na ba natin, natamasa na ba natin sa mga araw na ito sa buwan ng Ramadan ang tamis ng pananampalataya? Mga kapatid na nananampalataya sa Allah,
sinumang hindi nakatikim ng tamis ng pananampalataya o hindi niya nararamdaman ang tamis ng pananampalataya sa buwan ng Ramadan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, man lam yadhuk fihi ladzatan litta'ati famata yadhuku li hayatihi ladzatan wa ta'man. Sino mang hindi nakatikim o hindi niya natamasa, hindi niya naramdaman ang tamis ng pananampalataya sa mga araw na ito sa buwan ng Ramadan, ay kailan pa niya matatagpuan, kailan pa niya mararamdaman ang tamis ng pananampalataya na napakaraming mga biyaya na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, isang kabutihan na ating gawain, napakalaking gantimpala, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan min dhakarin aw untha, ang sino mang gumawa ng mabuting gawain mula sa lalaki o kaya ay babae, wa huwa mu'min, na siya ay nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, bubuhayin namin siya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkakalooban namin siya ng mapayapang pamumuhay. Mapayapang pamumuhay. Wala nagiziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, at bibigyan namin siya ng kapalit o gantimpala na mas mainam pa sa kanilang mga ginawa. Ibig sabihin, ang paraiso na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga araw na ito, mga kapatid, sikapin natin na gumawa ng mga kabutihan, sikapin natin na isagawa sa mga gabing ito, mga kapatid, ang tinatawag na qiyamul lail o kaya ay ang ating pagdarasal ng tahajjud. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.